Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. May tanong ba ako Oh. dyan, Do? Pwede akong Okay, sumagot go dun. ahead. Meron ka bang... Sandali lang. May sagot lang ako dun. Sandali. Hindi ako babasa ng verse. Hindi ako babasa ng verse. Sagutin ko lang yung sinabi niya. Yung nanahan si Kristo na dumating kasama yung mga anghel, nag-jump kaagad sa judgment day. Yung nanahan doon, yun yung millennial kingdom. Tapos ng millennial kingdom is judgment day. So, kailangan makita natin yun. Kasi kung nagiging topic natin dito, yung work, di ba? Yung work. Lumayo na tayo doon sa Romans to Philemon book na ang daming conflicting na sinabing maliwanag na maliwanag, Ephesians 2:9, not of works. Napakahirap bang interpretin ng not of works? Doon sa Romans, sinabi, if you mix the work, the grace with works, is not grace anymore. Pero sinabi, our salvation is the grace of God, is the gift of God. So, ang daming conflicting verses na kailangan nating haluan ng work. Hindi daw ganon. At ang ating salvation daw is through the blood of Jesus Christ. And He is the only one can do it. Do you believe that? It is finished. He finished that. Salvation natin ngayon. Ang ano ko dyan, bakit natin gusto dagdagan ng faith? Okay na ako. Yan. Tayo na. Brother Kenneth, may ano ka, Brother Kenneth? Clarification lang, bro. Sinabi niya kasi, ulit-ulit niyang sinabi na kapag naniniwala, ay talagang maliligtas na yung naniniwala. Ang tanong, absoluto ba yan? Yes. Okay, absoluto. Dito sa Santiago 2:19, ang demonyo ay naniniwala. Nag-believe ang demonyo. Ibig bang sabihin, maliligtas yan? Sagot. Ang sagot ay hindi. Okay, makinig kayo dito ha. Makinig kayo dito. Napaka-importante nitong doctrines na matututunan nyo. In order for you to be saved, you must be born again. Brad, pakilagay nga sa John 3:5. John 3:5. Okay. Basahin muna natin ang John 3:5. Okay. Sabi sa John 3:5 ganito. King James Version pa rin. Yan ang gusto niya. 3:5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay, we must understand this. Okay, water baptism is another topic. Hindi natin di-discuss ngayon. But water baptism is an act of good work din. Hindi yan required sa salvation. Sino ang qualified sa magiging born again? It says here, Jesus answered kay Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, here is the order ha. Kasi napaka-importante natin kunin yung order at paano niya sinabi. Except a man be born of water. Be born of water, yung ibang interpretation, kala nila ilubog sa tubig. Yung born of water na to, ito yung sinapupunan na natin sa nanay niya, sa nanay natin. Be born of water first, that's the firstborn, and then next, born of spirit. Ano yung born of spirit? Now, we believe in Jesus Christ, we believe in the Spirit, so now we are born again. So to answer your question, ang devil naniniwala rin kay Jesus Christ sa Diyos, can he save? No, because he's not born of water. He was born of spirit already. He cannot be born again. The only one will be saved is the one that is qualified to be born again, which is the one coming from our mother's womb. So, yung sagot mo kanina, hindi naman ako nagtatanong sa born again, ay sabi mo, ay ibang topiko na yon.
Ay, lumihis na yata tayo dito. Sinabi mo kanina absoluto. Ngayon, sinabi mo naman na hindi maliligtas kahit naniniwala sa alin ang totoo. Yung Ito unang totoo sagot ba? mo, yung sagot mo. Ang sagot ko, absolute. Pero ang pinag-uusapan natin, tao. Hindi naman tao yung demonyo, espiritu yun eh. So kailangan ma-distinguish mo yung dalawa, makita mo yung pagkakaiba. Ang demonyo ay hindi tao. Kaya nga tinawag na born again. So if you consider yourself born again, tapos yung demonyo hindi pwedeng very clear, sinabi ni Jesus Christ, you must be born again. And sinabi niya yung qualification. So absolute yung sagot ko sa'yo, yung tanong mo lang, medyo sarcastic. Pwede natin sabihin yun, di ba? Yes, kapatid, ang tanong ko lahat, generic yung sinabi ko, hindi lang tao, lahat, generic ang sinabi ko. Kasi yung sinabi mo kanina, lahat ng naniniwala ay maliligtas. Ngayon, sinabi mo pala na hindi lahat. Saan kami maniniwala nito? Lahat o hindi lahat? Naniniwala tayo na ang maliligtas ay tao at may qualification. Para kasing sinasabi mo dito, yung disobedience ng mga tao, na yung demonyo, nakaset na yan. Kailangan maging common sense, again, reasoning. So parang sinasabi mo dito, kailangan maligtas din yung demonyo, di ba? Huwag naman ganon, kasi siya nga ang sumira sa pagkatao natin, kaya namatay si Jesus Christ para iligtas tayo sa kademonyohan niya na ginagawa sa atin. So yung generalized na tanong mo, iniisip ko puro tao lang. Yung pala sinasamahan mo ng iba. So yung tanong mo, sana medyo, hindi kita tatanungin ng tricky. Straightforward ako magtanong. Sana yun ang matutunan mo. Yan, no? Hindi naman turo ng aming simbahan na maliligtas. Dito lang, pinapalitaw lang natin yung kontradiksyon ng aral po ninyo. Kasi ulit-ulit mong sinabi kanina, lahat, generic yung salitang lahat, sinabi mo kanina. So ngayon, dahil yung sa Mateo 7:21 na yung mga sinabi ng ating Panginoon, yung mga nagsasabi na naniniwala sa Kanya ay hindi lahat maliligtas. Mateo 7:21, Brother Jando, pakibasa para may background ng ating kapatid. Okay, basahin muna natin ang Mateo. Every time babasa ko ng talata, post yung time. 7:21, ito sabi sa 7:21 ng Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan, tanong kapatid. Hindi lahat, hindi pala lahat. Ang mga tao ang tinutukoy dito, no? Hindi lahat. Yung mga taong yan, naniniwala ba yan? Are they believe o hindi sila naniniwala? Ang mga taong nasa Mateo 7:21 na Okay, bibigyan kita ng konting aral dyan, ha? Kasi kinuha mo yan, hindi lahat na tama. Pero ang pag-aaral ng Bible, pag nakita mo yan, ituloy mo. Basahin mo yung ilista mo yan, Parable of Jesus Christ. Lagay mo dyan, Parable of Jesus Christ. Nakalagay doon, walang hiwala yan. Okay? Pero basahin mo yung Parable of 10 Virgins. Yung Parable of 10 Virgins, nakalagay doon, yung 5 maliligtas, yung 5 hindi. So may conflict ngayon. May conflict yung dalawang parable na sinabi ni Jesus Christ. So ano ngayon ang gagawin natin? Rightly dividing the word of truth. Bakit sinabi ni Jesus Christ dito na walang hiwala yan? Bakit sa Parable of 10 Virgins merong hiwala yan? So doon papasok yung kick-in ng timeline. Jesus Christ pala, yung walang hiwala yan is Christian time, Christian era, spiritual salvation. Yung Parable of 10 Virgins pala sa tribulation kasi sila yung nag-iintay doon kay Jesus Christ na yung 5 na smart virgin, meron silang Okay, time Brother Jando, na. salamat, no? Unang-una, Okay. salamat sa iyong sagot, kapatid. Back to you, Brother Jando. Hindi naman yun Okay. parabol. Unang-una, hindi yun parabol, ha? Yung Mateo 7:21. Hindi yun parabol. Yung sinabi niya na parabol daw yun. Yan. Bigay natin sa ating moderator. Okay. So, yan. Susubukin mo si Brother Alexander, si Kenneth? Yeah. Gusto mo ba siyang tanungin? Cross-examine mo ba siya? Focus ko lang siya. May tanong ako sa kanya. Hindi parable yung sinabi ko. Pero ang ginawa niya, pumitap siya ng verse para patunayan niya na ang gawa ay
ang gawa daw ay kailangan. Okay? Kung sinasabi ko naman, ang gawa ay kailangan talaga, pero hindi para sa salvation. Kailangan, may mga timeline kasi. Ang tanong ko sa kanya, basahin niya, kahit na hindi na niya sagutin, basahin niya yung parable of Jesus Christ, yung body of Christ, doon walang hiwalayan ng Christians. Ang parable of 10 virgins, may hiwalayan yun. Parehong nakasulat sa Bible, pero magkaiba. So how do you reconcile that? You have to learn the timeline. So hindi ko na siya kailangan tanungin kasi matagal na aral pa yon. So gusto ko lang na makuha niya yung idea ko na when you pick the verse, it doesn't mean it's for today. Kasi may mga mangyayari pang ibang bagay sa mundo. Yun lang ba? Thank you. Okay. Ano, Brother Ken, sasagot ka doon o hindi? Yes. Yes, yung sinabi niya kanina na gawa daw ay hindi kailangan para maligtas. Pero pakibasa daw, Brother Jando, John sa pinadayag na ang tao ay i-judge base sa tinatawag natin na kanilang ginawa sa Revelation 20:12. Okay, chapter 20, verse 12. Eto, sabi dito, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Sabi niya kanina, yung Bible daw ang mag-interpret. Hindi siguro na-interpret ng gusto itong mga nakasulat sa Biblia, yung kapatid natin. Unang-una, yun nababasa natin na meron ng hinukuman at base sa kanilang ginawa. Pero sabi niya, hindi magmamatter ang gawa. Sinabi pa niya, from Romans to Philemon, ang mabasabi daw dyan ay faith lang at hindi na kailangan ng gawa. Pero hindi yan totoo. Sinabi ni Philemon, sa Philemon 1:20 hanggang 21. Ito yung magpapatunay na hindi totoo yung sinabi ng ating kapatid. Okay, basahin muna natin ang Philemon 1:20 hanggang 21. Ito sabi dito, ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos ako naniniwala na gagawin mo ang inihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Maaaring higit pa rito at gagawin mo ang isinusulat ko. At hindi nagsusulat ng mga turo ang mga apostol na hindi itinuturo ng ating Panginoon. Kaya ang sinabi niya, hindi na kailangan yung pagtupad ng utos kasi di kailangan ang gawa sa kaligtasan. Bakit sinulat yun ni Philemon? Yeah, salamat! Okay, yon, napakaliwanag, no? So, meron na naman akong gustong itanong kay Brother Alexander for clarification na naman. Brother Alexander, doon sa binasa kanina na Mateo 25:34 hanggang 40, sila ba naligtas dahil gumawa ng mabuti o sila naligtas dahil hindi sila gumawa ng mabuti? Hindi, ano ba tong tanong mo to? Yung sa sinabi niya kanina? Pwedeng sagutin ko muna yung sinabi niya, yung sa Revelation. Okay. Sige, go ahead. Yung sinabi niya sa Revelation, ito ulit another study ulit to. When you read Revelation, you don't pick the verses para makita mo na kailangan ng gawa. Basahin mo ang Revelation 1 through 5 kasi napaka-importante ng libro ng Revelation. Sa 1 through 5, nandoon pa yung mga Christianity, binabanggit pa. Pag binasa mo yung 6 to 24, basahin mo yon, is about tribulation na ulit. From chapter 6 to 24, take note of yourselves. Nakalagay na doon yung tribulation, nagbubukas na ng libro, nagbubukas na ng ganito, yung mga gumawa, ganyan. Wala na tayo doon. In fact, pagbalik natin, kasama na natin si Jesus Christ. Yung binasa niya kanina, yung sa gawa, yun yung gawa ng reward, hindi yung gawa para i-condemn sa kademonyohan or mapunta sa hell. Basahin ang buong libro para makita kasi conflicting yun eh. Kahit yung Romans, conflicting yan. Enjoy talakayan, no? Wag meron time, no? Para punto por punto. Okay, Brother Alexander, gusto ko liwanagin naman ito sa mga nanonood, no?
Yung mga nasa Mateo 25, 35 to 40, sila ba'y naligtas dahil gumawa ng mabuti o naligtas dahil hindi gumawa ng mabuti? Naligtas sila kung may, yung sinasabi doon, kung naniniwala sila, dalawang beses pinakilala si Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. Okay? Hindi pa pinapakilala yung pagkamatay niya. Yung nagsabi doon, if you believe that Jesus is the Messiah, then Jesus will counted that to you as righteousness kasi nirespeto mo siya eh. Hinihiling lang niya respeto eh. Ngayon yung mga gawa nung naniniwala, maliligtas yun, hindi dahil sa gumawa sila ng maganda, kung hindi naniwala sila na Jesus is the Messiah. Yun ang key factor doon. Ngayon nung namatay siya, kasi nung buhay pa si Jesus Christ, who is that person? Oh, Jesus is the Messiah. He's the Christ. If you believe that, then you respect it, you go to heaven. Yung magandang ginawa mo, may reward yun. Kung pangit ang ginawa mo, understandable yun kasi may demonyo kang under. Tapusin ko lang. Who is Jesus? Pagdating dito sa pagkamatay ni Jesus Christ, what is Jesus? What did He do? He died and rose again and redeemed us with His blood. It's what? It's who and what. So merong transition. Brother, yes, John Ray. Kasi nasabi niya kasi sa Revelations wala na daw sinasabing gawa. Pwede mo mabasahin ang Revelations 20 verse 12? Ayun, binasa ko na nga kanina. Revelation 20 verse 12. Oh, yun. May gawa kasi dun eh. Oh, binabasa ni Brother John Ray. Sagutin ko. Pero, Sinagot ko na yung kanina, di ba? Ang sagot ko dyan, okay, sinagot mo na kanina. from Revelation 6 to 4, from Revelation 1 through 5, nandoon pa yung Christianity. Pagdating ng 6 through 24, John get that revelation from Jesus Christ. Iyan yung future event. Ano na yun? Nasa tribulation and ends of the world. So if you're gonna go to 6, if you read 6 to 24, you won't see any Christians doon. Ang makikita mo na lang doon ay tribulation saints. The one who kept the faith and listened to God. The one who kept the faith by the Lord Jesus Christ. Kasi nga, pagkatapos ng rapture, it is faith and works again. Kaya kayo naku-confuse kasi pag may nakita kayong work, akala nyo is Christian era. Know the timeline. Event is yet to come. Hindi nyo pwedeng kunin sa Revelation, dalahin nyo ngayon. Makukonfuse ang mga listeners ninyo sa ganon. Pero dyan yung mga PPP supporters naman bro. Bigyan lang ng chance. Sige. Hindi pa niya nasasagot yung tanong ko pero pagbigyan mo na natin yung iba. No, kahit hindi pa niya nasasagot tanong ko. Unahin naman natin na magtanong si John Rico. John Rico, good evening. So good evening po kay Bra Alexander. Tatanong ko lang po, lilinawin ko lang po kung yung sa paniniwala niyo po, kahit mabilis na po, kailan po nag-a-apply yung works? Anong season po? So, yung works nagsimula yan kay Adam and Eve. Diyan nagsimula ang work. Kasi yung God nandun pa sa kanila, God is talking to them directly. No, after ng disobedience, nahiwala yung God sa kanila. So, work for salvation doon. If they follow God, wala sana tayo dito. Just because they disobey, napunta sa faith and works from Noah to Abraham. Pag naniwala sila, they have to do something. Tapos, ang end of works or law, nung namatay si Jesus Christ. Kasi, ang doctrines niya sa mga early apostles is about the Jews. Kung titignan mo, about the Jews. There is no Gentiles. Nung namatay siya, nagsimula na yung faith alone. Anong ginawa niya? Sabi niya kay Apostle Paul, halika dito, ba't mo ako pinapatay? Yung mga tauhan ko yan. So, Lord, ito ngayon, I am the apostle of Gentiles. Hindi ibig sabihin nun, Gentiles lang. Mainly Gentiles and the rest of the world. So, to answer your question, nagsimula ang work salvation after the disobedience. We got time. And then faith and works. Faith alone ngayon. Sa tribulation, faith and works. And then sa millennial kingdom, work alone salvation again.
Okay po. Bali, John Rico? magse-state lang po ako ng mga statements patungkol po sa Catholic belief. Then sabihin niyo po kung saan kayo magdi-disagree. Okay lang po ba sa inyo? Pwede. Okay po. Ito po yung sinasabi po ng joint declaration about on justification po. When Catholics affirm the meritorious character of good works, they wish to say that according to the biblical witness, a reward in heaven is promised to these works. Umaagree po ba kayo sa turo ng Katoliko po? Agree ako sa reward. Ha? Pagdating sa work and work-based is a reward, agree ako. A reward in heaven po. Reward in heaven. Yeah. Yung good work natin, biblical yan. It's good. Our work is for the reward. Ang against ako pag kinount pa sa salvation. Okay. Hindi po. Sige. Ito naman po yung ang ibig sabihin po ng ito po Ang paglilinaw po kasi ng simbahan, when Catholics affirm the meritorious, ibig sabihin po ito po yung ibig sabihin ng simbahan. Hindi po kayo naniniwala na hindi siya part ng salvation? Ganun po ba? Hindi ako naniniwala sa part ng salvation, even the church, even the religion. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi kung titingnan mo to, biblically and then logically, bumaba si Jesus Christ dito to correct the Jews. Anong sabi niya? Ruin this temple and I will build it in 3 days. So he's speaking of his body. So yung sa Pope at saka Catholic, magkaibang topic yan. So ang point ko dito ay giniba niya yung temple. Bakit niya giniba? Kasi everything that we're doing must be corrected. Is it because it's not good? No, it's good. Kagaya ng law. Ang law na sinasabi niya is pertaining to him. Na dadating siya and then to expose the transgression or kawalian ng mga tao para pagdating niya, he's God. He's the Messiah. So ang nangyari, ni-reject siya. Alam naman natin is the law is the schoolmaster of our belief na si Jesus Christ yun. So kung dadalhin natin sa church, Clarification lang po. So magkaiba po ang saved ka sa nag-inherit ka ng heaven. Ibig sabihin po, pag nag-inherit ka ng heaven, posible pang hindi ka saved. Tama po ba? No. Sa ngayong timeline natin, because it is spiritual salvation, I want to make sure and clear that ang sinenyuhan niya ay ang kaluluwa natin, not our physical. Kaya nga sabi ni Paul, every time I do good, evil is present. But if I do evil or if I do sin, it's not I who do it or did it, but the sin lived in me. Kasi sin lived in us ngayon, kahit wala tayong ginagawa, kaya nga ito mamamatay pa eh. Hindi to sacred sa God. Kaya nga we're gonna be quickened. Our spirit is quickened right now as we believe. And then when we raptured, He's gonna give us a glorified body. So tandaan natin, ang niligtas ng Diyos ay ang spirit. Kasi when we die, the soul will depart. It will go to heaven or hell. So namatay siya sa pagtanggap natin. He sealed that soul, but yung body natin will go back to dust. Okay po. May babasahin po ako. Bali, Galatians 5:19 to 21 po. Siguro familiar po kayo dito. Now, the works of the flesh are obvious. Tas nag-list po siya ng capital sins. Tapos, sabi niya po dito, and things like this, I am warning you. You po yung audience niya po, Galatians. As I warned you before. Tas those who do such things will not inherit the kingdom of God. Sa point of view nyo po, yung sinabi dito na those who do such things, yung word po na who, may dichotomy ng katawan at ng spirit po. Ibig sabihin, yung those who nagre-refer sa katawan, yun po bang ibig nyo sabihin? Yun ang ibig kong sabihin. Pero again, wag kang ma-open sa akin sa sasabihin ko sa iyo. When we study the Bible, we have to read the whole chapter. Why don't you go to 11? Can you go to 11 and read? Go to 11. But my friends, why am I still being persecuted if I'm still preaching the circumcision? In that case, the offense of the cross has been removed. Yun po. So, ang binabasa mo ba yung 6, yung Corinthians 6? Hindi po. Galatians po. Nasa Galatians ka pala. Okay. Now, bibigyan ko yan ng contradiction, okay? Pag pumunta ka sa, I think it's 2 Corinthians 6:11. O magsimula ka sa 9. Simula ka sa 9. 1 Corinthians 6,
9 through 10 muna, basahin mo muna. Kasi kailangan nating ibigyan ng contradiction and then i-reconcile natin kung bakit sinasabi yung ganon para makita natin ang tunay na aral. Hindi kasi pwede tayong mag-depend doon kung may contradiction sa other side. We have to reconcile the verses. 1 Corinthians 6 verse 9 po, do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Oh, blah, 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 blah. None of this will inherit the kingdom of God. And this is what some of you used to be. But you were... Dad, mag-focus ka doon sa and this some of you. Tingnan mo doon. And Pero there brother, will- ibang context po yun eh. Parang isipin nyo pag nag-exegete po tayo, ito po yung, ang audience niya po, Galatians. So binigay niya po yung buong context kung ano yung Galatians. May mga Judaizers, merong ganito. So ang focus po, ito yung context na binigay niya, malinaw po. Kasi dito, meron pa nga po siya sinabi sa Galatians 3 verse 3 eh. Sabi niya po dito, are you so foolish, having started with the Spirit, and are you now ending with the flesh? So tinanong po nila, kayo nag-umpisa kayo sa spirit, sabi niya gano'n. So ito po yung kalagayan ng mga nasa Galatia po. Hindi po ito yung kalagayan ng mga nasa Corinto. So yung kalagayan po ng mga nasa Galatia, nasa spirit na po sila. So given na nasa spirit. Ngayon nagsimula sila sa spirit, binabala pa rin po, nag-warn pa rin po si Paul. Ang sabi ni Paul, I am warning you as I warned you before. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. Magiging nonsense po or walang lack of merit po yung pagkasabi ni Apostle Paul kung given na natanggap na nila yung spirit, wala na palang bearing to kasi ano na po tag dito, wala na po siyang, kumbaga wala na magiging bearing. In fact po, Galatians 6 naman, verse 7 to 9, ito po yung sabi, do not be deceived. God is not mocked. For you reap whatever you sow. If you sow to your own flesh, you will reap corruption from the flesh. But if you sow the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. Ito po context ng namatay na si Kristo. Pero ang idea ng words ni Paul, yung mga nakatanggap na ng Spirit, pwede pa rin silang gumawa ng mga ganito. At pag gumawa sila ng ganyan, you will not inherit the kingdom of God. Thus, you are not saved. Pero pag gumawa ka ng mabuti, pero ito po ay in sa context ng you believed na. So may initial justification, not by works, by faith alone, yung initial justification. Pag nag-continue ka ng paggawa ng good works, you will inherit the kingdom of God. Pag nag-inherit ka ng kingdom of God, it follows na you are saved. So saan po dito, based po dito, ano po yung pinagkaiba po na, ano po yung counter-argument niyo po doon? Ang counter-argument ko dan, yung binanggit mo na reap what you sow, yung bumanggit ka ng reap what you sow, dalawa ang application nun. Yung reap what you sow, sa ginawa natin ng good example yan, let's say nagnakaw ako, nakulong ako, then I reap what I sow, naparusahan ako. Pero doon sa reap what you sow in heaven, once you believe, you are sealed and saved eternally. So, yun. So ngayon, sa context na binibigay Wait lang mo po, brother. ngayon, Okay lang po ba para mabilis lang po tayo ng konti? Ang nilinaw po kasi dito kung ano po yung ibig sabihin nyo sa you reap what you sow. Halimbawa kung, kasi po dito sinabi po, God is not mocked, for you reap what you sow. Ano po yung ni-reap? If you sow your own flesh, you will reap corruption of the flesh. Hindi po yung nakulong ka, ito yung punishment mo sa lupa. Hindi po, you will reap corruption from the flesh. But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. Thus po, saved yun. So, ito po, yung context po niyan, iaangat ko kasi po, gusto natin yung context. Nagbigay po siya, di ba, after niya magbigay ng fornication, envy, jealousy, anger, nagbigay siya, by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Ito po yung works ng by the Spirit. So ito po yung nagbigay siya, pag ito ginawa nyo, hindi ka mag-inherit ng kingdom. Pag ito ginawa nyo, lang lista, then mag-inherit ka ng kingdom. Kung ano yung nirip mo, yun yung matatanggap mo. So yun po yung context. Ano po ngayon yung, saan po dito, paano po mangyari dito na hindi sila masasalba base sa works nila? kung babasahin mo yung binasa mo kanina, it's very clear na ikaw mismo sinabi mo yung reap what you sow sa flesh, di ba? Kung ano yung ginawa mo sa flesh, yun ang makukuha mo doon. Yun ang makukuha mo. Ang example niyan doon kasi kailangan scriptures interpret scriptures Amen. Reap what you sow, right? Pag pumunta ka sa Corinthians 5:5, yung lalaki doon, meron siyang lust problem. Ano nangyari sa flesh niya? Na-distract, napunta kay Satan, but the spirit is saved.
pag binasa mo yung 1 Corinthians 6:8, Pero dito 6:9 brother, through 10, kasi po na ano po tayo no. Sa context po kasi ng Galatians, yung mga nag-fornicate po, kasi nag-diverge po tayo dun sa 6 eh. Sa 5 po kasi yung kino-quote nyo. Kapag po sa inherit of kingdom, sa 6 po. Pero sa not inherit of kingdom, 5. Ito po kasi malinaw po yung sinabi dito. Those who do such things will not inherit the kingdom. Ibig sabihin po ba dun may dualism? Brad, Yung Brad. sinabing, okay po, brother, sige po. Okay, Brad, okay. So, sinabi yan, naiintindihan kita. Pag sinabi yan, kailangan walang contradiction sa ibang book niya. Ganun ang pag-aaral. Kasi, Sige po. bakit sinabi ni Paul dito to? Ngayon, pwede ko tong sundin, di ba? Yan ang nakita mo, pwede natin sundin. Saan po siya book of- nag-contradict? Nag-contradict siya sa 1 Corinthians 5. Basahin mo yung 1 Corinthians 5 o 6. 1 Corinthians 5, mag-umpisa ka sa 9 at saka sa 10. 9 and 10. Tapos, i-identify ko sa 11 kung ano ibig niya sabihin. Okay po. Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Fornicators, idolaters, adulterers, male prostitutes, that. None of these will not inherit the kingdom of God. And this is what some of you used to be, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Paano po siya nag-contradict dun sa... And sinabi niya yung mga sinabi niya sa 9, yung mga idolaters, yung gumagawa ng masama, hindi may inherit ang kingdom of God. Pag binasa ko sa King James sa 11, ang sasabihin niya, and there were some of you. Binibigyan niya, iba sa inyo, ginagawa pa to. Didn't you know you've been sanctified? You've been washed. Ano po nauna, brother? Yung pagtanggap nila kay Christ o yung evil acts nila? Yung mga tao na yun, natanggap na si Jesus Christ, pero hinahalin tulad pa niya siya sa mga sanlibutan na yung mga ganun hindi mapupunta sa langit. There were some of you. Tingnan mo yung context, ha? Opo. But there were some of you, but you Opo. have been washed. You have been justified. You have been glorified. Yun yung mga believers. Okay po. Di ba, ito po sabi, and this is what some of you used to be. Ito po sila noon. Ano po yun? Aha. Bago matanggap si Kristo o pagkatapos matanggap si Kristo? Yung sila nung hindi pa nila tinatanggap, yun yung mga trabaho nila. Pero ngayon, dahil tinanggap nila, ganun pa rin ang ginagawa nila. Sinesermonan niya that they were some of you, but you have been washed. Parang kalimbawa, ikaw Brad, ganito example niyan. Magkapatid tayo. Brad, ligtas na tayo. Tapos, nakita mo ko, nag-a-addict pa ako. Brad, hindi ba? Natanggap na natin si Jesus Christ. Bakit nakakalimutan mo na? Bakit bumabalik ka pa sa pagka-addict mo? Ganun din dyan. But yung mga ito, hindi mapupunta sa langit. But there were some of you. But you have been washed. You have been justified. Sila na yung mga believers. Sila Okay na po. yung mga tumanggap. So, Okay. tumanggap po sila. Ibig sabihin, evildoers pa rin po sila kahit tumanggap na sila, kahit na you were sanctified. Ano pong ibig sabihin ng sanctified? Ibig kasi ng sanctified, ibig sabihin, once you are sealed with the Holy Spirit, meron kasi tayong free will na tinatawag na ang sinelyuhan niya ay ang ating kaluluwa, our soul. So, spiritual na yon. Ngayon, while we are living, may influence ang devil sa lust of the flesh. Ano yung example nun? Si Apostle Paul. Ano sabi niya? Every time I do good, evil is present with me. Kasi nga yung lust of the flesh. Tapos in-explain niya, well, it is not I who do it, but the sin that liveth in me. Kasi yung katawan natin mamamatay. Kaya ito, kung hindi hinugasan ng blood yung soul natin, ni Jesus ng blood yung soul natin, wala tayong, it's not gonna be a finished business for us to go to heaven. Ang kailangan nating isipin, the one that He saves is our souls, not our flesh. Although we're still here, the devil can influence that from drinking. Example, we have two feeders. Spirit, we're studying right now, we're feeding the Spirit. Brother, ano po ibig sabihin ng sanctified sa 1 Corinthians 6:11? Kasi ang i-argue ko po, ano sila, naging evildoers po sila. Pero since they were sanctified, they were made to be holy. Once you were made to be holy, you will start to do the works of the Spirit. So, hindi na po sila maging, sa akin po kasi, sa Catholic model, hindi po siya nagko-contradict. Kasi, halimbawa, ito po sila, okay, hindi sila mag-inherit of kingdom once na ginawa nila to. Pero once na, na nilinis ka ni Kristo, halimbawa kami, nagkumpisal,
nagkumpisal kami. You were washed, you were sanctified. Pag sanctified po kasi, ito, tignan po natin kasi hindi niyo po nasagot kanina kung ano yung ibig sabihin ng sa ito. Dali lang po mabilis lang po. Ayan. You were washed, dali lang po hinahanap ko yung ano. Dali lang Brad yan Eto po. Ang sabi po ba kasi dito, ang definition po ng sanctified, to make holy. Ayan, to make holy, consecrate, sanctify. Ang usage niya po ay make holy, treat as holy, set apart as holy. So meron po conversion. Ibig sabihin niyo po ba, sinanctify tayo pero hindi talaga tayo naging, we are not, hindi tayo naging holy, hindi tayo naging banal. Kasi paniwala po ng Katoliko, once that we were sanctified, parang may virtues po tayo, faith, hope, and love, then yun po yung mag-work sa atin. We believe din po kasi na we were saved by faith alone, yung initial justification. Yun po, hindi po namin minerit yun. Pero once na natanggap na namin si Kristo, halimbawa, kailangan po namin i-maintain yung justification na yun through sanctification. Kailangan namin manatili, maging banal. Paano po namin mapapanatili na maging banal kami? Kailangan po namin gumawa ng good works. Bakit po? Halimbawa, pag hindi ako gumawa ng good works, it's either you're dead or you're growing. Kasi wala naman pong middle dun . Hindi man pwedeng nakatunganga ka tapos saved ka na. Siyempre po, we are growing in virtue. So yun po ibig sabihin na we are being sanctified. So sa amin po, walang contradiction. Kasi kahit na gumawa ka ng kasalanan, but once you convert, you repent from your sins, yung sins mo mawash, and then you were sanctified. You were made to be holy. Yung infusion ng virtues, then i-grow mo yung virtues na yun, pa rin po, consistent pa rin po sa model namin. So I can't see po kung paano po naging contradiction yung 1 Corinthians 6:11 sa Galatians. Kasi po, ang pinopoint out ko po, sa Galatians na model, hindi ka mag-inherit ng kingdom once na hindi ka gumawa ng mabuting gawa. And consistent pa rin po siya sa 1 Corinthians 6:11. Wala pong contradiction. Ang may contradiction po, ang paniniwala nyo, after mamatay ni Kristo, wala na pong bearing ng works. Pero sa Galatians po, merong bearing. Sa amin po, walang contradiction. Pero sa nakikita ko po, sa model nyo, may contradiction po. Ano pong reply nyo po doon? Okay, sana may konti akong time dito kasi para maintindihan ng mga nakikinig. Nung namatay si Jesus Christ, ang binigay niya sa atin, hindi lang basta pagkakaligtas. Unang-una, salvation. Salvation. Salvation is by the blood of Jesus Christ, and He did it once and for all. He did it forever, and that is eternal, and that is everlasting. That is the salvation. Salvation is from the blood of Jesus Christ alone. Now, sinabi mo kanina yung sanctification. What is sanctification? Ang sabi niya, be holy for I am holy. Yun na yung sunod, yun na yung sunod na pwede nating gawin. Binanggit mo rin yung fruit of the Spirit. Kasi after we have been saved and sealed, and only the blood of Jesus Christ, then, expectation niya is to do good works. Expectation niya yung fruit of the Spirit. Kasi nga, we are new creatures. Tandaan mo, the new creatures is not our flesh. It's the soul. Ngayon, pagdating doon sa be holy for I am holy, that is the work of our following Him. Sumunod din ng work, be holy, then justification. We're gonna justify that we are Christians. We're gonna prove that we are good. But if you do something bad, I'm not gonna say, I think si Brad mapupunta sa impyerno kasi Kristiyano na siya pero hindi siya sumusunod. No, hindi kita i-judge doon. Ang judgment nun ay yung pagtanggap mo ni Jesus Christ. It's not what you do anymore. It's what Jesus did on the cross. So that's why, pag nakita mo ako nagkakasala, instead na sabihin mo, wala nga ni brother, nag-addict, nagsugal pa, samantalang magkasama kami tumanggap kay Jesus Christ. Kaya once you are saved, you are still capable of sinning because we're living on a sinful world. The key here is the blood of Jesus Christ. Yung sinabi niyang finished doon, finished na yung salvation. Pero yung work natin, pag maintain natin, another sarcastic word, huwag ka masasaktan, we cannot maintain our salvation. We cannot maintain through work. Kasi God worked for it. God did it from His blood. Yung work natin is a reward. Sinabi ng mo kanina, hindi na. Salvation is different from work. Today, okay? Nung hindi pa siya namamatay,
salvation is faith and works. Nung namatay na siya is the respect. Kagaya na pa ako sa krus. Nakapako siya sa krus. Lord, remember me when you go to paradise. Wala na siyang pinagawa. Naniwala lang, go to heaven. Do you believe po ba na yung diverge po lang po ako ng konti, yung thief on the cross po, yun po ba ang model ng salvation? Yung special instance po na yun? We can use that and we can use some more. Remember this lady, hindi ko alam ang verse ha. Ano ang sabi ng pumunta sa kanyang Samaritan o ano? Sabi niya, Lord, may sakit yung anak ko. Sabi niya, I came not but the lost tribe of Israel. Tapos sabi niya, hindi pwede yung pagkain, yung tinapay sa mga aso. Hindi rin pwede ibigay sa aso. Kasi aso ang turing niya sa mga Gentiles na kagaya natin. Anong sabi ng babae? Kahit yung mga nalalaglag na mulmul dyan sa tinapay nyo, ng master, kinakain din namin. Ano sabi ni Jesus Christ? Your faith have saved you. I never seen such a thing. Your faith have saved you. Go ahead. Your daughter or your son will live. So doon pa lang nag-preach na siya ng faith. Basta naniwala ka sa kanya, may faith na. So we have to consider those little things. Bali brother, parang kasi po parang medyo may misconception po kayo ng kasi parang ng Catholicism. Sa Catholicism po, we believe na Christ alone, grace alone. Alam ko po, siguro mag-agree po yung ibang apologists po natin dito na Christ alone, grace alone. Pero yung grace na yun through, sa belief po namin yung grace, kino-communicate po siya through the Eucharist to the different sacraments po. So, wala pong, hindi po kami, yung justification namin, lahat po yun dahil kay Kristo. Once and for all, we agree po, wala pong doon. Pero ito po yung issue, babalik ko po sa issue natin. Ang argument niyo po kasi, sabi niyo po, after mamatay ni Kristo, hindi na mag-a-apply yung works. Yun po ang sabi niyo, no? Pero uulitin ko po, Galatians 3 po, kasi hindi niyo pa po na-explain. Lumipat po kayo ng 1 Corinthians, na sabi niyo po may contradiction. Pero sabi ko nga po, wala naman po contradiction based sa model po namin. Ulitin ko po, Galatians 3:3. Sabi po dito sa Galatians 3:3, ang yung mga yung mga nasa Galatians, nag-umpisa sila sa spirit. So sila po saved na kasi ang sabi nga po ni Apostle Paul, kapag once na nasa spirit ka, mag-inherit ka ng kingdom of God. Then sabi niya po siya sa Galatians 5, sa Galatians 5, I am warning you as I warned you before, those who referring po dun sa audience, I am warning you, those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, naniniwala naman po kayo na kapag hindi ka nag-inherit ng kingdom of God, hindi ka po saved. So ano po explanation niyo dito? Paano niyo po i-explain yung Galatians base po sa pagkaka-address ni Paul sa audience niya po? Okay, you have to understand the meaning of inherit and inheritance. Kasi yung inherit, pag tinignan mo yan, inherit yun yung mana o yung reward. Pero yung earnest inheritance ay yung pag-redeem niya sa atin. Nagpapatungo yan sa mga gawa na pwedeng bigyan ng reward. Yung inherit is different from the salvation. Okay po. So lilinawin ko po, once po na hindi ka nag-inherit, halimbawa po ako naging fornicator, halimbawa po ako si Hitler. Si Hitler po, dati siyang Christian, then may genocide, ganyan ang nangyari. Naniwala siya, may mental assent po Naniwala siya na may God talaga. Naniwala si Hitler na may God. Pero nag-commit siya ng atrocities. Nag-commit siya ng kung ano-anong kasalanan. Pero ang sabi dito, he will not inherit the kingdom of God based sa Galatians 5:21. Sabi dito, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Hindi po siya nag-inherit ng kingdom of God, pero may possibility po na saved siya. Yun po bang ibig sabihin? Ganito ang pag-aaral, okay? Ganito ang pag-aaral. Pagka nag-focus tayo sa Galatian, okay? Pag nag-focus tayo sa verse or context ng Galatian, okay na sana tayo kung walang ibang libro. Okay na sana tayo dyan. Pero ngayon, kaya nga sabi ko sa iyo, the scriptures interpret scriptures. Ito ang sabi dito, hindi raw mang-i-inherit yung ganitong gumagawa. Pero pag pumunta ka sa 1 Corinthians 3:13, 14, 15, nakalagay doon, yung work na yun is then masusunog lang kasi may judgment seat of Christ tayo. So ano yung point ko? Sa book of Romans to Philemon,
May mga kagaya sa Romans 1 and Romans 2, in-expose niya yung Gentiles, yung mga bakla. Sa Romans 2, in-expose niya yung mga Jews sa kawalangyaan. Pag nag-focus tayo doon, mapupunta sila sa impyerno. Pag pumunta ka sa Romans 3, sinabi niya, ito ang kaligtasan. So, to study the Bible, kasi sa Romans 1, lahat mapupunta sa impyerno. Sa Romans 2, parang judgment day na. Sa Romans 3, ito ang paraan ng kaligtasan. Ini-introduce niya. So magpo-focus tayo sa kaligtasan na itinuro. Yung mga idolaters hindi rin mapupunta, but there were some of you. So meron ditong unbeliever and believers. So ganun ang pag-aaral para natin makita. So ngayon, ang question ko sa iyo, literally ang question ko sa iyo is this. If you believe that the work salvation is applied, do you think you can fulfill the good works based on the standard of Jesus Christ? Do you think you can do everything? Before you answer this is what it says. If you wanna perform or maintain the good work, make sure you don't break one. Kasi nga, ngayon, we are saved by grace. Pero kung gusto mong i-maintain ang work, make sure you don't break one. Make sure you live with it. Because if you break one, you break them all. Parang sarcastic question yan. How can you, ako, sasagutin kita, I cannot. I'm glad that I'm saved by grace. Pero how about you? Ang sabi niya sa word, gusto mo ng word, Tapusin ko lang. Ito po, brother. Another misconception po. Kami po, grace alone. 100% grace alone po kami. Hindi po kami naniniwala na faith plus works. Wala pong document ng Catholic Church na faith plus works. Siguro kung shortcut mo, pwede mo sabihin na faith plus works. Pero kailangan po may nuance, no? May nuance kung ano ibig sabihin ng Katoliko. Pag sinabi niyang may kasamang works, faith, dun ka ma-justify. Initial justification mo, tanggapin mo si Kristo. Maniwala ka, baptize. Sa amin nga po, baptism yung ano. Yun talaga hindi ka nag-merit kasi di mo naman pinili. So yun talaga, yung baptism mo, halimbawa, or yung pag-accept mo, yung mental assent, yun po yung unang step, ano? Pero, yung works po, hindi siya works na kailangan ko tong gawin, kapag hindi ko to magawa, ay naku, maiimpyerno ako. Hindi po ganun. Ulitin ko po yung model ng Katolisismo. Faith in love. Faith in charity. Faith, hope plus love. Hindi, triad po yan. So, ibig sabihin namin, once na faith pumasok, ligtas na po kami, justified na. Legally justified na po kami. Pero, in-infuse po sa amin yung virtue ng faith, hope, and love. So, yung charity po na yun, yung love, yung charity na yun, yung mag-work para gumawa kami ng good works. Hindi ko kailangan gawin lahat. Ang kailangan ko lang po, sa model po namin, kailangan ko maging banal. So pag hindi po ako, pag nagkasala ako, re-repent, be washed, be sanctified ulit. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6:11. So yun po yung model namin. Once we break the law, kasi may magkakasala kami ulit na nakamamatay na kasalanan, kailangan po namin mag-repent ulit through confession. Tapos, we will be washed of our sins again. So yun po yung model namin. So may possibility po, kaya nga po kami may saints eh. Yun po, nagiging sanctified. Yun po yung sa Orthodox, belief, ang tawag po dito, theosis. Si God, parang ang desire niya sa kanyang creation to be united with Him, magaya kami tulad sa Kanya. Sa amin, hindi po kami parang, dahil sa yung blood ni Cristo, legally speaking, righteous kami. Pero pag tinignan mo, ano naman talaga, parang may kasalanan. Hindi po ganun sa Katolisismo. Sa Katolisismo, once na binigyan kami ng grace, mag-work yung grace na yun sa amin, para maging charitable kami through work in charity. So wala po na work-based salvation. Hindi po tinuturo ng Catholic yun. Faith in charity po. Yun po ang tinuturo namin. Initial justification mo through faith, pero pag magsasanctify, dun sa process ng sanctification, good works na. Bakit may checklist ba si God? Hindi, walang checklist si God. Dahil gusto ni God, maging katulad natin siya. So kapag once we deviate from the model or from the being itself, yun po yung doon na magkakaroon ng kasalanan, hindi kami maliligtas. Pero we will be washed at magsastrive po kami, we will work for our salvation. Yun po ang ibig sabihin namin na work, wala po siyang checklist. Can I say something now? Yes, Robert. Yung sinasabi mo kasi kanina, nag-justified ka na through faith at okay na, pero dinagdagan mo ng triad something, ano? At sabi mo, pag nagkasala ka, you have to repent. So, tandaan mo, ang sabi sa Hebrew, He died once and for all. The remission of sin is from the blood of Jesus Christ. So, pag nagkasala, tandaan mo, ang pinatawad niya ay yung soul natin, hindi yung daily repentance ng sin.
Kasi ang nangyayari, although tinanggap mo na you are justified by faith, pero meron kang hidden na tinatawag na but, you have to discontinue that. So ang question ko sa iyo, since justified ka na by faith, what if you don't follow the true things that you're saying? Ang sigurado, sasagot mo sa akin. So ibig sabihin, hindi ko tinanggap si Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ko nasusunod yung pinutos siya sa akin. So ibig sabihin nun, you did not trust the blood of Jesus Christ for salvation. Kasi nakalagay sa iyo, gagawin mo pa to. So yun yung tinatawag na in addition to Time na. Oh, lumalagpas-lagpas tayo sa time. paliwanag ako ng konti kasi marami si Brad. Pero Brad, Pero dyan, dyan, sige, last na lang. Last na po, no? Lilinawin ko lang po, no, Brad Alexander. Ang ibig sabihin po, para po kasing ginagawa niyo po na parang may checklist kami ng kailangan namin gawing works, pag di namin ito magawa, out na kami. Hindi po ganun. Ang purpose po ng sanctification is para ma-maintain po namin yung justification namin. Let me just stop here. Let me stop 1 second. Let me just ask you. When you say that you are justified by His blood, you are justified and you are saved, can you tell me right now that you are saved? Yes po. Okay, so now I'm gonna continue. Now you are saved, so the works that you're gonna do will not stop you for being saved. I am saved at the moment po. At the moment, kinontinue nyo po eh. Pag nag-deviate po yung time, pag nag-progress yung time, magbe-base na po. Alam mo, magkasala ako, pumatay ako, hindi na po ako saved. Okay. So, magko-contradict yun sa parable of the body of Christ na pag pumasok ka sa Kanya, no more hiwalayan, wala nang division. At kung nagkukulang ka, ang sabi niya, I will honor you. Doon ka Kanya iaano. Brother, tingnan nyo po Body of Brother, Christ. counter example po kasi po kanina, counter example din kayo, no? Ito po, yung nasa Galatians na sinabing will not inherit the kingdom of God, ito po saved na din po sila eh. Saved na rin po sila. Pero kapag once na ginawa nila itong mga sins na maging mag-murder ka, tapos di ka maging repentant, cut off ka rin po eh. You will not inherit the kingdom of God. So are you saying po, bibigyan po kita ng parang brain teaser. Halimbawa po, merong isang atheist na convert siya, tinanggap niya si Kristo passionately. Marami pong ganitong case. Pero dumating sa buhay niya, nagkaroon siya ng unbelief. Ano? Pero yung pagtanggap niya po kay Kristo, buong loob yun. Mental assent, then talagang pure trust in Jesus. Once po na gumawa siya ng kasalanan, halimbawa, binomba niya yung Japan, ganun. Halimbawa, pinatay niya yun with malicious intent. Ligtas pa rin po ba siya dahil naniwala siya nung araw na yun? Pero hindi po siya naging repentant, ha? Yes, ligtas pa rin siya. Alam mo kung bakit? Nakalagay din sa Bible na once you received it and you lost it, it is impossible for you to get it back. Kasi kailangan mamatay ulit siya. He just died once. Tandaan mo, kasi ang confusion natin sa ganitong klaseng topic, meron kang against sa timeline na ibibigay ko, meron naman akong against sa mga focus mo sa mga verses, di ba? So, ang pag-aaral ko ng Bible is this. Ang pinag-aralan ko sa Bible, yung mga conflicting verses at saka mga conflicting books. Yung nasa mo sa Galatians, magko-contradict sa Corinthians. So, kailangan ko i-reconcile yun. Brother, follow up ko lang po sana, no, brother. Is it another question po siya, follow-up question po siya. Is it loving po? Is it loving for God po to force someone to love Him even if that someone does not love Him anymore? Loving pa rin po ba yun? Forcefully. Ayaw na nung tao eh. Ayaw niya na kay God. Meron na siyang mental assent. Naniwala ko na pero ayoko na eh. Gusto ko na yung buhay na carnal flesh. Gusto ko na yung ganito. May mental assent siya. Ayaw niya na. Out of his free will po, ayaw niya na kay God. Is it loving po para sa isang Diyos, para sa Diyos, na pilitin yung tao na mahalin siya kahit ayaw na sa kanya? Is it loving po sa worldview niyo? Yes, kasi sinabi niya, if you believe not, I will abide faithful to you. I cannot deny myself. Sinabi niya yun sa Colossians. I cannot deny myself. Why? Kasi He did the salvation. So, capable pa tayong magkasala. Kasi minsan sa mga tao, iniisip nila, kung maka-Diyos na tayo, iniisip natin na, although nandyan tayo, gumawa ng mabuti. Pero pag nag-fall tayo, hindi niya tayo ito-convert. Oh, time na. Ox na Brad Jando. At siguro po medyo malaman naman po yung sagot ni Brad Alexander. Tutuloy pa natin.
Brother Alexander, may na naman akong balibago na naman na tanong naman doon sa mga sinabi mo ngayon kay John Rico. Sabi mo, kahit gumawa ng masama, ligtas pa rin. Yes. Yes. So, teka, babasa ako talata ha. Teka muna, babasa muna akong talata. At tingnan natin kung yung masasabi mo sa sinasabing ito ni Kristo mismo. Eto, sabi ni Kristo sa John 8:31 ganito. Yan. Sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Tanggap mo ba sinasabi to ni Kristo na alagad ka lang niya kung mananatili ka sa Kanyang salita? Oo. Tanggap ko. Tanggap mo? Tanggap? Tanggap ko. O, tanggap. Ngayon, kung papatay ka pa, alam mong masama, papatay ka pa, nasa salita ka pa rin ba niya pag pumapatay ka pa? Hindi ka na nasa salita niya, pero hindi ka niya i-condemn doon. Hindi. Teka muna. Gusto ko linawin to para sa mga audience. Direct to the point lang. Kapag pumapatay ka ba, nasa salita ka pa rin ba niya? Oo o hindi? Yes. Yes, nasa salita ka pa rin niya. Pero sinabi rin ni Apostle Paul, yung ginagawa ng katawan mo, it's not your inner. Tandaan mo, ang flesh natin ay influence ng devil. Pag nagkaroon ako ng, for example, may pumatay, merong ng loob sa akin, na alam ko ang Diyos at napatay ko siya, na hindi ako dapat pumatay. Ganun yan, di ba? At teka muna, brother, iba yung self-defense sa tinutukoy ko na talaga papatay, manghuhold up pa siya, mangre-rape pa siya. Yung ganun ba? Mangre-rape, manghuhold up, papatay pa rin, babaril pa rin ang tao. Yun ba sila? Ligtas pa rin ba sila? Oo o hindi? Ligtas pa rin sila. Dalawang O ngayon, dahil... Pwede sagutin ko kasi para may explanation din naman ako kung okay sa'yo. Kasi Okay, go ahead. Ito. Yung mga naniwala kay Kristo na kagaya natin, capable tayo ng sinning kasi nai-influence tayo ng kademonyuhan. Kaya nga siya tumira sa atin para i-convict tayo to do good works. Reap what you sow sa flesh. Pag Kristiyano ako na ng gahasa, makukulong ako. Yun ang parusa. Yung ba, ibig sabihin, hindi ako ligtas? Hindi yun ang sinabi sa Bible. Pero ang sinabi sa Bible, magpakabuti ka na, for I am holy. Kaya nga, command yan, it's a command. Hindi niya sinabi na, because you believe, you are holy, you will not sin anymore. Hindi niya sinabi yan. Kaya nga siya lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi ko naman sinasabi na, go ahead, dahil ligtas ka na, pwede ka nang pumatay. Huwag niyo akong anuhin doon, huwag niyo ako i-quote na kung sinabi kong okay lang gumawa. Ang sinasabi ko, once God is in us, He will convict us of anything. Pero mayroon pa rin tayong free will. Okay, tanong ko sa iyo ngayon, kapatid Alexander, saang talata sa Biblia mo nabasa na kahit manggahasa ka pa, mangrep ka pa, ligtas ka pa rin? Sa 1 Corinthians 5, 1-5. Teka. Kung hindi ko mabasa sa talatang yan mismo na kapag nang-rape ka, ligtas ka pa rin. Pag hindi ko mabasa dyan, anong tatanggapin mo ba yung mga manonood sa iyo? Iba na tingin sa iyo? Hindi. Kasi ang gagawin mo sa akin, babasahin mo yung something na wala sa Bible. Ang gusto ko basahin, ganyan. Kasi ang binibigay mo sa akin, naghahanap ka ng Bible sa Bible, hindi ganyan ang usapan natin. Kagaya ng usapan natin dati. Pag nag-contradict sa verse by verse. Okay na. Oh, sorry na. Ngayon, kukuha lang ako ng ibang talata, ganito. Ito sinasabi sa talatang ito. Someone may say, I am a Christian. I am on my way to heaven. I belong to Christ. But if he doesn't do what Christ tells him to, he is a liar. Tanggap mo yan. Tanggap ko yan.
Ngayon, sabi naman ni Kristo sa 1:44, ang ama ng mga sinungaling ay ang diablo, tanggap mo rin yon. Yes, sir, yun. Saan napupunta ang anak ng diablo? Sa langit, sa impyerno? Tumanggap kay Jesus Christ sa langit. Hindi. Pero Yung anak ng diablo, saan pupunta ang anak ng diablo? Sa langit, sa impyerno? Sino ba ang anak ng Diablo? Ang anak ng Diablo ay yung mga hindi tumanggap sa Jesus Christ. Kaya nga binasa natin kung bibigyan mo, kaya nga kailangan sumagot ako para maano ko. Sabihin mo kung hindi ako sasagot, then I want answer para maipaliwanag ko yung point. Pag tinanong mo ko, it's not yes or no. I have to explain. Ngayon, sabihin mo sa akin, yes or no lang, no explain. So the viewers can know also that I cannot explain. Nag-usap tayo dyan before. Diba? Hindi ko pa pinapatakbo ang oras, Brad. Huwag ka mag-alala, hindi ko pa pinapatakbo ang oras. Pag sasagot ka talaga, papatakbuhin ko yung oras. Hindi ko pa pinapatakbo. Ang nais ko lang ay hindi yung sarili ko lang iniisip ko, ha. Hindi lang sa'yo. Sa mga nanonood, syempre hinihingin, binabasa ko yung mga comment nila dito eh. So hihingin ko yung tamang Brother Alexander. Kasi tanggap mo sa unang Juan 2:4, kapag sinabi mong Kristiyano ka pero hindi mo ginagawa ang mga utos ni Kristo, sinungaling ka. Tanggap mo rin na ang ama ng sinungaling ay diablo, ayon sa 1:44. Ngayon, ang follow-up question ko naman doon, saan napupunta ang anak ng diablo? Sa langit ba o sa impyerno? Yan ang sagutin mo. Okay, time starts now. Ang sagot dyan, kung anak ka ng Diablo, mapupunta ka sa impyerno. But you have to identify. Yung mga Kristiyano, kung hindi ko matumanggap sila sa God, hindi na sila magkakamali. Yun ang sinasabi ko, do not judge what the people are doing. Judge what Jesus Christ did. Si Jesus namatay, maniwala ka, ligtas ka na. Parang hindi naman fair sa atin na yung nakapako sa krus, sinabi lang, Lord, bring me to paradise. Kawawa naman yung mga tao na ni-rape niya. Kawawa naman yung mga tao na pinatay niya. Ganun kabait ang Diyos natin na maniwala ka lang, ligtas ka na. Hindi tayo holy. Now you believe me, you're holy. No, be holy for I am holy. Now, are you capable of sinning? Of course you do. Pag nakita mo kung pumatay, don't judge me. Baka may dahilan ako. But Jesus will get me because I believe and respect His blood. That's the answer there. Okay. Ngayon, lipat muna ako sa ibang magtatanong para mapagbigyan naman yung ibang magtatanong basta yun ang sagot ni Brother Alexander, kayo na bahala magtimbang doon. Okay, bigyan naman natin kay Rex Aguilar ang pagtatanong. Rex Aguilar? Hello? Andiyan pa si Rex Aguilar? Okay. Yeah, hello. Good evening po, brother. Yeah. Okay, go ahead. Hi, Ikaw Brother naman yung Sander. magtanong. Tanong ko lang po, sa unang tanong ko, yung mga faith po kay Jesus Christ, masasabi natin Kristiyano? Pakiulit mo, God. Pakiulit. Yung po ba may faith kay Jesus Christ, masasabi natin Kristiyano? Yes. Yung mga apostol po ba, masasabi natin Kristiyano rin? Yes. So, sabi niyo po, basta may faith kay Jesus Christ, maliligtas na raw po, di po ba? Yes. Si Judas Iscariotes po ba, nasa langit po ba ngayon, nasa impyerno? Nasa impyerno siya. Dalawang bagay yan. Tandaan mo, nung hindi pa namamatay si Jesus Christ, meron tayong tinatawag na faith and works for salvation. Okay? Meron siyang faith and works. Yung faith salvation natin ay nung namatay na si Jesus Christ. Ginawa niya, may kasabihan tayo na hindi mo pwedeng patayin ang sarili mo. Diyos lang ang meron diyang karapatan. So, ang ginawa niya, nagsisipan siya, pero he goes against God. Nagpakamatay siya. At saka, gusto ko rin maintindihan ninyo, ang pagkatao ng tao, sometimes, ginagamit ng Diyos yan sa kaluwalhatian niya. Ang isang example dyan is sa Egypt, si Pharaoh. Pinausap siya ng Diyos na palabasin ng tao niya, pero hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi ikaw ang Diyos ko. So, ginamit niya si Pharaoh for his purpose kasi hindi siya sumunod. So, yung Diyos pwedeng gumawa ng mga bagay ng mga ikalulugod niya na sometimes we cannot answer why.
So, yes. Yun. So si Judas Iscariotes po pala nasa impyerno. Pero yung kanina pong nagpasabog ng bomba, nakapatay ng maraming tao, pero naniniwala siya sa Diyos, ligtas po yung taong yon. Para sa langit po siya. Sabi ko nga sa iyo, Christian era tayo ngayon. Ngayon, maraming tao na deceive ng demonyo. Dalawa na ang feeders natin ngayon. Isang spiritual na nakatira ang Diyos at saka isang physical na pwedeng mademonyo ng demonyo. Kagaya ko, example ko sa inyo ha, kahapon, nung nagdadrive ako, merong nag-cut sa akin. Merong nag-cut off siya. Nung hahabulin ko na siya, kasi gusto kong gumanti, kasama ko yung anak ko. Sabi niya, Dad, why are you doing that? Pero ano na ako, kasi kinat niya ako eh. Nag-preach pa ako ha, nagsasalita ako ng... Ibig sabihin, nadi-deceive din ako ng devil. Hindi ako kasi perfect. However, kung wala yung anak ko doon, baka mamaya kinatop ko yan, namatay pa ako, I sin willfully. Eka nga, pupunta ba ako sa langit? Yes, kasi hindi dahil sa gusto kong magkasala. Kung hindi, yung in that moment, you are distracted by the devil. Tandaan nyo, devil ang maghahari sa mundo at wala siyang gawin, hindi takpan ang mga kasalan sa alam. Ay, Brother Jad, napabasa ngayon 1 Corinthians 9:27. Oh, 1 Corinthians, okay. Okay, 1 Corinthians 9:27. Ito, sabi sa 1 Corinthians 9:27. Ito, sabi dito ganito. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ano ko dyan, Brother Alexander? Si Paul po ba ligtas na pagka, wait lang, ba't gumagawa pa siya sa chapter 9 verse 27? Okay, so again, pag nag-aaral tayo, we have to understand the whole things, di ba? Sabi ni Paul kanina rin, every time I do good, evil is present. Tapos pag tinuloy niya, it is not I who's doing it or who did it, but the evil or the sin dwelleth in me. Tandaan mo yung katawan natin kahit wala tayong ginagawa, kasalanan sa Diyos to. Kasi ano to, infiltrated with the sin from Adam and Eve. Ano na to, mamamatay. Pag mamamatay, ano na to, crash na to sa Panginoon. Kaya gusto na lang natin gamitin sa kagandahan. Pag maganda, may reward tayo. Pag pangit, susunugin lang niya. Kasi when we die, our soul will depart. Pupunta yun sa heaven and hell. Yung katawan natin, dito lang sa lupa, maano lang dito. So ngayon, yung sinasabi ni Apostle Paul doon, the seal that dwelleth in me. Kahit siya nagsisilbi sa Diyos, may mga struggle din siya. Yun lang ang sinasabi niya, as well as us. May mga struggle tayo sa buhay na hindi natin kaya, hindi tayo masabi sa magical na holy. Hindi ganun kasimple yun. Ganun po pala, sabihin ng struggle, gagawa pa rin pala tayo para maligtas. Hindi tayo gagawa para maligtas. Kung hindi, tandaan mo, we cannot underestimate the Spirit of God. Sabi niya, what? Do you not know that the Spirit of God lives in you? The temple of God, which ye are? Nasa atin siya nakatira. Meron din siyang pagituloy mo yung mga basa, i-chastise siya tayo pag hindi na tayo sumusunod. Pagka hindi na tayo sumusunod, mamamatay na tayo. Let's say, naging drug addict ako o naging manginginom, yung sinasabi niyang literal na patay, magkakasakit lang yung katawan ko, magkaroon ako ng cirrhosis, imbis na nagsilbi ko sa kanya, wala ako nangyari. Walang nangyari sa akin. Pero sa kanya, it's no longer condemnation to hell because of His blood. Tandaan natin, the value of the blood is to wash the sins of our soul. Yung flesh natin is capable of sinning. Again, I'm not teaching for you to sin because you're saved, because we have a reward, and you reap what you sow through your flesh. Pagka nagnakaw ka, makukulong ka. Hindi ibig sabihin nun, Brother Jando, Okay. okay, thank you Time po, na. Brother Alexander, thank you po. Hanggang dito na po kasi, follow-up question ko, out of topic na kasi. Thank you, Brother Jando. Oo, sige, yan. Okay yan, buti na obserbahan. Okay, at ang huli natin bibigyan na magtatanong ngayong gabi dahil alas 11 na, ang huli na bibigyan na magtanong ngayong gabi, eto na si Brother Angel ng Japan. Brother Angel, go ahead. Hello, brother. Kanina ko pa po pinapakinggan kasi sabi niyo po
dapat sabi niyo dapat Biblia lang yung nasa katotohanan. Tama po ba 'yon? Dapat Biblia lang. Hindi, ang ano ko, sinabi ko, ang final authority ko, Final according to authority. Apo. yung final authority na sinusunod ko is from the Bible. Sabi ko rin kanina, respeto ko yung iba na kung kayo ay mayroong ibang sinusunod, respeto ko yan. Pero pagdating sa akin, ibabalik ko pa rin sa Bible yung belief ko. Yun ang sinabi ko. Okay. Kasi po sabi niyo final authority, ang napansin ko po kasi kanina, lahat po ng mga sabi final authority, no? Tapos sabi niyo paniniwala niyo sa Bible is faith alone. Pero kanina ko pa kayo pinakikinggan, sinabihan kayo ng isang kapatid diyan, sabi mo, Bible is the final authority. Dapat nasa Biblia. Tinanong kayo, uulitin kong tanong ito. Dapat nasa Biblia, ha? Lilinawin natin. May mababasa ka bang faith alone can save you? Na with alone na or only? Meron o wala? Ano na po? Categorical lang po to. You don't need to explain because you explain a lot. So, we're talking about Bible alone, sabi nyo. So, kaya nga ano natin, mayroon ka mababasang faith alone, meron o wala? Word for word lang po. Sandali lang ha, huwag mo ko ilagay sa upuan na ganyan. So, wait. Sabi niyo po yan. Kayo nagsabi. Bible lang, final authority. Meron ka bang word for word o wala? Oo, hindi la, o wala, o meron. Brad, hindi ka judge, hindi ka lawyer. Papakausapin ko lang sandali si Brother John. Brad, pwede ba ako magtanong sa'yo? Yes, ako tinatanong? Tatanungin lang kita. So, itong kausap ko ngayon, hinahanapan ako ng word for word. So, magkakaroon dito ng konting kabastusan. I-allow mo ba ako magsalita ng kabastusan? Bro, religious program to, bro. At sa amin, kapag magsalita na ng kabastusan is mimute namin. Nasa rules namin yan. Wala akong bastos doon. Hindi. Brad, ang sinasabi ko sa'yo, hinahanapan niya ako ng word na hindi nakalagay sa Bible. Na hindi nakalagay sa Bible, pero sasagutin ko rin siya kasi ang tanong niya is very unethical para sa akin. Okay. Ganito na lang. Brother Angel, huwag mo na lang siyang hanapan ng letra por letra dahil malamang wala siyang may pakitang letra por letra. Okay. Huwag mo na lang hanapan letra por letra. Magtanong ka na lang at hayaan mo na siya sumagot. Okay. So kayo mismo hindi niyo masagot. Sabi niyo the final authority is the Bible. But yung faith alone ninyong turo wala sa Bible. Kayo na po magja-judge mga nakikinig, napakalinaw nun. Okay. Wait lang muna, brother Angel ha. Ang magja-judge yung nanonood. Sila magja-judge. Mga ano nga po, viewer. Okay. Go ahead. Malinaw po yan. Sige, go. Sagutin ko na yung tanong. Tapos ka na magtanong, brother Angel? Hindi, sasagot ba siya, bro? Ewan ko. Sasagot. Sinabi mo na hindi ko masagot, sasagutin ko na ngayon. Kala ko ba kanina hindi mo masagot? Teka. Wait lang. Sinabi na kanina ni brother Alexander na hindi niya sasagutin letra por letra. Kaya pinigilan ko na lang si brother Angel na magtanong at hanapan ka ng letra por letra. Para maiwasan na yan, next question na lang. Brother Angel, go ahead. Okay po. Okay, kanina napakalinaw po, no? Kayo po kasi nagsabi, premise lang po ito, napansin ko lang, no? Ang sabi niyo, final authority is the Bible. But lahat po ng mga nagtanong dyan, lahat yan nakasulat sa Bible, yung mga sinabi. Pero lahat tinutulan yung word for word. Malinaw po yun. And then sabi niyo po, kanina, ang mga Catholic dyan na nagtatanong, nagja-jump. Samantalang kayo, tinatanong kayo sa Mateo, nagja-jump kayo sa Revelation. Malinaw po yan. Tinatanong kayo sa Galatian, nagja-jump ka sa Corinto. Kayo nagsabi, kami, Katoliko, nagja-jump. Kayo po nagja-jump. Napakalinaw po nun. No? Ngayon, Bible authority, kayo na Bible authority. But
we gave you all these Bible verses. It's not just faith alone. Why? From the beginning po, sinabi na ng Diyos yan, para maging ganap ka, sabi dun saan, napakarami po yan. Faith, it's not enough. Faith without works is dead. Santiago chapter 2 verse 26, napakarami po yan. Isa pang faith with works dapat, may idadagdag ka. Ito po, 2 Peter po, chapter 1 verse pakibasa Brad. Okay, basahin muna natin yung 2 5 to 9. Peter. Tingnan natin, isa pa to. 2 Peter chapter 1 Yes. verses 5 to 9. Sabi dito, ganito. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Ano sabi And po? Add to your faith. Dagdagan mo ang add faith. to your faith. Sino nagsabi yan? Apostol Pedro. Ano i-add mo? Basa. Virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, daming dinagdag, patience. Daming And mo. and to patience, godliness. Hindi to faith alone, daming dinagdag. Hindi yan faith alone. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Ang For dami. if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot Blind, see bulag afar, na. Oo. and had forgotten that he was purged from his old sins. So ayan, Brother Alexander, pakisagot mo po ito na kung Bible alone, bakit ang daming dinagdag? Kaya, isang minuto lang ba ang time ko o meron akong extra? Hingi ka ng extra. Ilang extra kailangan mo? At least 3 minutes kasi patapos na po eh. Okay, 3 minutes. 3 minutes. Mahaba yung 3 minutes. Okay, bibilisan ko lang din ha. Yung sinabi niya kanina na pa-jump ako, yung pa-jump ako sa mga sagot ko, hindi ako nagja-jump. Ang sinasabi ko, aralin natin lahat ng Bible, okay? Hindi ako nagja-jump. Sabi ko, aralin natin lahat. Kasi ito, kagaya ng aral mo, pick and choose ka, pipili ka dito, pipili ka doon. Tingnan natin ang James 2:24, please. James 2:24, binasa ko na to kanina. Pakilagay naman dyan, Brad. Okay, babasahin ko ang James 2:24. Yes, teka muna. Babasahin ko muna ang James 2:24. Kung pabor ba sa kanya ang James 2:24. Ito sabi dito. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. O yun. Right. Diba? Sabi dyan, gano'n, hindi lang faith, kailangan may work, diba? Tama ba? Hindi, ang sabi dito, hindi ka maja-justify ng faith alone. Okay, so pumunta ka ngayon sa Romans 4:5. Okay. Okay ba sa'yo to na hindi ka maja-justify by faith alone? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, okay yan, pero hindi ganyan ang pag-aaral ng Bible kasi meron tayong timeline na sinusunod. Okay. Lipat naman tayo sa Romans 4:5. Okay, 4:5. But to him that worketh not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Okay, so dyan nagkakaroon ng conflict. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, gusto nyo laging kasama ng work. Naiintindihan ko, kung kaya nyo maligtas sa work, respetado ko yan. Pero, ang pag-aaral ng Bible, Brad, hindi yung kunin mo lang yung para sa'yo. Pag-aralan mo lahat. Hindi ako nag-jump. Ang sinasabi ko, ang pinag-aralan ko, yung conflicting verses. Kasi kayo, ang kinukuha nyo, yung merong work involved. So, good luck. Good luck na lang, kung maano mo yan. Kung masusunod mo. So, punta tayo. Last na to. Ephesians 2, 8 through 10. Last ko na to. Ephesians 2, Okay. 8 through 10. Okay, basahin natin yung Efeso 2:8 hanggang 9, no? Ito sabi sa Ephesians 2:8 hanggang 9.
For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Ayan, yun. Okay, Good kids po yan, good kids. Sandali, Brad. Okay, good deeds. Pero ano nangyari? May good deeds po may good deeds. Binabasa ko lang ha, binabasa ko. We are saved through faith, not of works. Yes. Yung good deeds will follow. So kagaya ng Yes. sinabi ko, Will follow. Brad, ano ba yan? Pwede ba ako magsalita o ganun ba ang usapan natin? Bro, I never interrupt you guys. I never. Wait lang, Brother Angel. Huwag ka magalala, Brother Alexander, nakapost yung time mo, hindi ko minove kasi nagsasalita si Brother Angel. Brother Angel, sige. quiet ka muna para ma-move ko yung time. Yes. Paalalahanan lang natin na pag may nagsasalita, huwag sumapaw. Yun ang rules. Yan ang rules, no? Brother Angel, huwag ka muna magsalita kasi hindi ko mapatakbo yung oras niya kung nagsasalita ka. Okay. Sige po, pasensya na. Brother Alexander, go ahead. Okay. So Ephesians 2:8, ang sinabi doon, you have been saved through faith by the gift of God. It's the grace of God. It's not of yourselves. Hindi daw dahil sa atin. So, you have been saved through faith. Saved, past tense, through faith. Naniwala ka ba? Yes, then you are saved. Tapos pagdating sa 9, not of works. Not of works daw. Pero sinabi bang not of works lahat? Pag itinuloy mo sa 10, we are His workmanship. After we believe, we become na manggagawa ng Diyos, created in Jesus Christ. Bakit tayo na-create? Kasi we have been saved through faith. Kaya tayo naging manggagawa, we have been saved through faith. Is it because of our good works? Ano yung sabi sa 9? Not of works. Not of works. Let's no man should boast. Hindi tayo pwede magmalaki na, kailangan gumawa ako. Yung gawa natin is filthy and dirty in the eyes of God. Kaya nga sa reward lang to. Ang naglinis sa atin ay ang dugo niya. Ngayon, paano ba natin nakuha yung salvation? So Ephesians 1:13-14. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believe, you are sealed with the Holy Spirit. Nung maselyuhan ka, because of your faith, not of works. Pero ikaw, Brad, lagi mong pinagpipilit yung good deeds na kasama sa salvation. Wala akong against sa good deeds. Ang sinasabi ko lang, Jesus sacrificed His blood for our salvation. Kung sasamahan mo ng good deeds, hindi counted sa Diyos yun. Kasi alam niya, walang perfect sa mundo. If you wanna follow the good deeds, you must not break one. Kasi sabi niya, if you break one, you break them all. Bakit gusto niyong samahan ng good works, whereas sinabi niya, not of works? Not of works? No explanation, not of works. Ayan, natapos na yung natin. Alas 11:14. Alas 11 na. Alas 11:14 na. Last na po, pwede. Last na. Hindi. Sige, sandali lang. Okay. Sige, okay na pala. Sige, pwede pang magtagal ng konti. Sige, last question na lang, Brother Angel. Dahil, last question na lang. Tulog na yung mga tao. Actually, marami pa rin nanonood sa atin sa live, no? Marami pa nanonood. Marami pa rin. More than 357. Okay, sige. Last question na lang. At last na lang answer. Tig 1 minute na lang kayo. 1 minute question, 1 minute answer para matapos na. Okay? Brother Angel, teka. Ayusin ko muna yung time. Para... Okay. Set. Okay. Brother Angel, 1 minute question. Go ahead. Okay. Ito po kasi, brother, no? Sabi niyo, kayong mga faith alone, yun po yung lagi yung sinasabi, no?
ito pa nagsasabing mga faith alone, titingnan po natin, sila po ba yung tamang mga messengers of God? Tingnan po natin na alalahanin po natin na ang pakibasa po Roman chapter 10 verse 15 to 16 po. Roman chapter 10. Pakikat mo yung brother. Okay. Basa ko. Cut. Ano yan? Roman Chapter 10. Roman 10 verse Sandali lang po, ha? verse 10. 3? 10 Verse po. 3? Verse 10 po. Verse 10, to okay. verse 10 to 14 to 16 po. 14 to 16. To 15 lang po. 10 to 15 or 14 to 15? Opo, magandang balita Biblia. 14 to 15? Opo, chapter 10 verse 14 to 15. Okay, sabi dito ganito. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At Ayos. paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad na Ayos. nasusulat, kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Yan po, Okay. napakalinaw po yan na kailangan may magsusugo bago ka mangaral. Now, tingnan po natin, sino po ba yung mga nasa Biblia? Sabi ni Brother Biblical siya. Titus po, Douay Reis Version, chapter 1, verse 5. Okay, Titus po. Titus Douay Do, Reis Version, chapter 1, verse 5. Sino ba talaga itong mga mangangaral na dapat pakinggan? Sige po. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and shouldest ordain priests in Ano every daw? city. Ordain priests. Ordained priest. Malinaw po yan, no? Nasa Biblia. Ngayon, tingnan po natin. Sino magpaliwanag dapat na messengers of God? Malakay chapter 2 verse 7. Okay, tingnan naman natin sa Malakay chapter 2 verse 7. Ito, sabi dito sa King James Version. King James Version. Okay, chapter 2 verse 7. Ito sinasabi. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Sino daw po ang messenger of God? Priest. Priest. Tingnan natin, Haggai chapter 2 verse 11. Sino dapat tanungin at kanino dapat magtanong? Haggai chapter 2 verse 11. Haggai chapter 2 verse 11. Sabi naman dito ganito. Thus said the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying, Sino daw ang tatanungin? Pare. Pare. Ngayon, tanong ko sa iyo, Brad. Biblical ka, faith ka, sabi mo, Bible is the authority, priests are the authority. Are you a priest? Ayun. Ang tanong niya is, are you a priest? I'm not a priest. Yun. Yun ang sagot niya. Pwede na ba akong sumagot? Sige, go ahead. 1 minute. Dad, punta ka sa Hebrew 10:11. Punta ka sa Hebrew 10:11. Hebrew 10:11. Okay, tanong tayo sa Hebrew 10:11. Ito sabi. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. I'm not a Hindi yung quiz na sinasabi mo na kailangang pagtanungan na hindi nakakapagpatawad. Punta ka sa 2 Timothy 1:11. 2 Timothy 1:11. 2 Timothy 1:11. Kaya dito yung quiz na sinasabi niya hindi raw nakakapagpatawad ng kasalanan, di ba? Tandaan Kahit niyo, wala. Brad. 10:11, okay? 2 Timothy 2:11. Pakibasa, Brad. Okay, 2:11. Ito. 2:11. Okay, 2:11. 2 Timothy 1:11. 2 Timothy 1:11. Tama na sana ako, no? Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles.
Okay, so tayo ay Gentiles. Yung mga pinagbunot-bunot mong verses kanina sa mga Jewish timeline halo-halo. So ngayon, if you're not a Jew, you're a Gentile. So we have to listen to Paul. Si Paul din ang nagsulat ng Hebrew. Sa Hebrew 10:11, sabi mo, hindi ako preacher. Oo, hindi ako preacher. Pero sabi ni Apostle Paul doon, yung mga priest na sinasabi mo, hindi raw sila nagpapatawad ng kasalanan. So doon ka pumupunta sa priest na hindi nagpapatawad ng kasalanan. Kaya ganyan na nangyayari sa ibang doctrines. Whereas si Paul inappointed ni Jesus Christ para turuan ang Gentiles. Tayo yun. Kaya tayo Christians na yun because of Apostle Paul. So ngayon, gusto kong namnamin mo yung Hebrew 10:11 para yung priest na sinasabi mo, ano ba ang dapat gawin ng priest? Yan. Hindi nagpapatawad din ng kasalanan. Okay. Natapos na. 1 minute. Oh. Thank you po. Topic ha, Brad. Gusto ko to, pero I like it kasi kagaya ng sinabi ko, Brad, I respect you, respect me para hindi tayo magbastusan. Biblical lahat. You can throw me anything, pero you just make sure na hindi under ano na. Kasi kagaya ng sinabi ko, I always answer from the Bible. Pagka philosophical, I will give you philosophical. If you punch me, I will punch you back. Ganun lang ha. Maging respetado tayo dito. Huwag ang mag-alala bro, walang magmumura dito dahil kapag may nagmura, automatiko agad mute. Ngayon kapag may nagbastos, automatiko agad mute. Kaya hindi ako nag-mute kanina kasi wala naman akong nakita ang kabastusan doon sa sinabi niya, hinanapan ka lang letra por letra. Pero kung interpret mo yun as bastos, nasa iyo yun. Kaya kung sasalita ka ng bastos kasi na parang nagbanta ka kanina, magsasabi ka ng bastos, sabi ko sa iyo, mumil kita kapag nagsalita ka ng kabastusan. This is a very religious program, kapatid na... Excuse lang. Sinabi ko Okay, go ahead. Kaya nga sinabi ko sa iyo, Brad, ito na yung mga pasok na ganitong question na hahanapin ako ng, kaya nga ako na humingi sa iyo, hindi ako magbabigyan ko lang ng warning yung mga question, kailangan gawin nilang legit, Kailangan gawin nilang legit na hahanapan ko ng one save, always save. Walang one save. Kailangan gawin natin medyo professional question. I never ask. If you notice me, I never ask any intimidating question but answer and then I explain. I never go to psychological na i-down ko yung kausap ko. I never do that. Hindi ako ganun klase. Okay. So, thank you dahil naging maganda yung talakayan natin ngayon. Card back, sauce in hand.